Good evening mga pre. Ito pre, ikwento ko kung paano nagiging yung broken ko. Anong ginawa ko sa mga nung araw na yan. Nung una na yon nung nahuli ko siya linggo madaling araw, alas 2. Nung nabasa ko na yun, chat niya kasi tulog siya eh. Bukas yung cellphone, tulog. Inopen ko, pag open ko, nakita ko, ang chat, ang daming chat, ganyan, ganito, ganyan. Ang ginawa ko, nanginginig na ako. Bumili mo lang ako sigarilyo kasi nanginginig ako eh. Hindi ko naman pwede saktan kasi babae lang yun. Babae, siyempre, ano lang naman lakas ng babae. Tsaka, hindi naman talaga ako nanakit ng babae kasi may kapatid ako mga babae. Hindi pwede yun. Kahit isang pitik, hindi nadaan sa akin. Ngayon, bumili ako ng sigarilyo. Pagbalik ko, ginising ko siya. Anong ginagawa mo? Tapos, anong ginagawa mo? Ganyan. Nanginginig na ako. Tapos, nanginginig na ako. Tumawag ako sa kapatid, pasensya na, gusto ko na umuwi, ganito, ganyan. Punta na ako sa kapatid. Tumawag ako sa kapatid ko, nagligpit na ako ng gamit namin ng anak ko. Tapos, yun, gusto niya magpakamatay, hindi niya daw kaya mawala yung anak niya. Siyempre, sino ng tao hindi matakot, magpapakamatay siya, siyempre, dalawa lang kami. Kaya yun, tapos yun, hindi ko na tinuloy. Tapos pinag-usapan namin na kung gusto mong magbago, sige lahat na yan, barahin mo, block mo, reboot mo cellphone. Yun, ginawa, nagiging okay, isang araw. Nabakasan, okay na kami ulit. Okay na. Tapos, yung pangalawang araw naman, sabi ko, ayoko naman na, tawag ito, kukulong sa na walang messenger, walang Facebook, walang TikTok. Sabi ko, pagkatiwalaan pa rin kita, siyempre. Ayoko rin na ganun ka. Sige, download mo, basta wag mo lang gawin ulit yun. Kung saan ka unang simula, nang ginanyan mo, iwasan mo na. Kasi yun, pangalawang araw, yun, puyat na naman. Hanggang madaling araw naman, yun, nagagalit na naman ako, nati-trigger. Away na naman kami, ganito, ganyan. Ba't sabi ko, ganito na tayo, di ba? Ayos na, ba't ganyan ka pa rin? Tapos pang tampo-tampo siya ganun. Sabi ko tulog ka na, anong oras na? Yung tampo-tampo siya. Kinabukasan naman, ganun na naman nangyari. Tapos natitrigger na naman ako. Ayun, nag-aaway kami. Ng anak namin, tumitingin sa amin. Iniisip ko rin pag tumitingin ng anak ko kasi matatakot din yung anak ko. Makikita ko na nangyayari. Tapos yun. Ayun na. Simulan nun, sabi ko alis na lang ako kasi ayaw niya lumayas. Sabi ko sa kanya, sumama ka na lang sa lalaking gusto mo. Kung gusto mo, dalhin mo yung anak natin para maging masaya ka. Ayaw lumayas. Ayaw lumayas. So, gabi-gabi ganun na lang mangyayari. Ako umalis ng bahay. Tapos ganun. Yun na, tapos hindi ko kaya. Balik naman ako, pag-usapan. Tapos ganun naman yung gagawin niya. Nagagalit siya ko at wala namang dahilan, nagagalit, mabababaw. Alis na naman ako kasi trigger ako pag nakikita ko siyang ganun. Tapos yung isang gabi nun, inaga ko yung cellphone kasi nga madaling araw na naman, ganun naman siya, inaga ko yung cellphone. Tinulak niya ako ganun, siyempre kahit bahay pa rin niya, kahit tinutulak ako, okay lang, hala. Hindi ko siya nahawakan, hindi ko siya tinutulak. Siya lang tinutulak ko para agawin. Just yun. Siguro na sobrang iyak niya, yun, napagod, nanghina. Siyempre ako naman malambot ng puso, binalik ko cellphone kasi nga sabi ko okay na to, alis na lang ako, pabaya na lang naman ako. Ayan, pag ganoon, simulan nun, wala na, hindi na nagkaayos, ganun, ayaw niya na ayusin kasi gusto niya talaga maghiwalay. Kahit siya lang nahuli ko, biglang bumaliktad. Ako lang ginawa ng kasalanan, daming kasalanan daw. Sa station. Hindi na ako na uuwi sa amin. Madalang uuwi ako doon pero mag-aaway na naman kami pag doon ako nagtulog. Kaya yun. Tapos nun, isang linggo din yun. Iyak ako kasi hindi ako uuwi. Hindi ko na sila makakapiling. Trabaho ako, tulo yung luha. Tapos titignan ko ang cellphone ko. Kita ko yung anak ko, iyak na naman ako.
Tapos nung hapon na yun, nagsusulat ako, tumutulo yung luha ko. Tapos nagtago ako kasi kasama ako, may darating na kasama ko sa trabaho, tago ako. Nung tago ako, nakita na naman ako. Yun, sinabi ng mga staff, mga doon, mga kasamahan ko at saka yung mga staff sa trabaho. Yun, dinamayan nila ako. Sabi, iyak lang. Yung luha ko sa sipon, buti may mask nga ako Tapos yung luha ko at saka sipon naghalo na ang ganun. Kasi umiiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, lalaki, iiyak din pala. Yun, may time nga yun, nung una pa lang, time nga yun na parang na-zero yung utak ko. Gusto ko nang pakamatay, ganun. Kasi nga, hindi ko kaya magpag-iwalay nga. Ayoko, gusto ko ayusin. Time na zero ako, pinigilan niya lang ako kasi nablangko. Abutin ko na talaga yung kutsilyo nun. Tapos bigla ko na, kasi nablangko na. Nasa isip ko na lang yun, kunin kutsilyo tapos wala, gigilitan ko na yung leg ko. Ganun na sa isip ko nun. Niyakap niya ako, pinagilan, ganun, ayusin daw. Pero wala pa rin nangyayari. Tapos nung umaga ng tagalan na, himasmasan din ako. Sabi ko, buti na lang. Hindi rin natuloy, hindi ako na Sabi ko, alis na lang ako. Tapos yun. Sunod araw naman nangyari, iyak na naman ako sa trabaho. Naisip ko nga sa roof deck namin, roof deck ng trabahoan ko. Umakyat ako doon. Buti na lang din na na may lock kasi yung nakakabukas lang ng security guard lang pala. Umakyat ko doon, wala. Siyempre sa isip ko, tatalo na lang kaya ako dito. Umakyat ako doon, buti na lang. Si God talaga ayaw niya sigurong ganito yung buhay. Na ayaw niya pa mawala ako. Ganun, napigilan. Tapos, yan. Ngayon, nakaka-recover na rin naman. Pero inaayos ko pa rin. Yun ang mga naranasan ko sa simbahan. Luha at saka sipon din yung halo. Tapos yun, sabi nila huwag mo ikakahiya kasi nga ilabas mo lang ilabas. Yun, nilabas ko lahat yun sa simbahan. Lumuhod ako. Bakit ganito, ganyan. Tapos naisip ko yung anak ko. Mga ganyan nangyari sa akin. Kaya dapat para pag nagmahal, hindi naman siguro bawal magmahal ka ng tunay. Pero ang totoo, siguro sa tao lang talaga. Kung timing lang siguro tao. Kaya ganun. Lahat ng yun, napasalamat ako kasi hindi ko natuloy yung pagpakamatay. Sa liig ko, tapos pagtalon, hindi natuloy, ganun. Iniyak ko na lang, nakausap ang mga samahan ko, ganito. Mga kapatid ko. Humihingi din ako ng payo kung anong gagawin para may kausap, hindi ako maboboard. Sa ngayon, nakaka-recover na rin naman. So, kahit konti-unti, hindi pa talaga mawawala ka. Pag nag-iisa, naiisip pa. Mga memories na masasaya namin. Sige, yun ng mga pre. Thank you. Sana maintindihan nyo ako sa naramdaman mo. Pinapinto ko na ito para mawala yung maka-move on na rin ako. Thank you.